TEL or PLDT Group. In my personal opinion, siya na siguro yung may possibility na mag-emerge as a tech stack or yung tinatawag na technology-driven stack in the future. Yan yung topic ko for today's TRFM commentary. So here's an article kung saan in-unveil ulit nila yung isa ba nilang data center. And ang ginagawa niya rito, no? President BBM. Marami silang kinalaman. Marami kinalaman gobyerno rito, di ba? Nag-ribbon cutting na naman siya. Okay. But anyways, back to my topic, I believe sa nakikita ko siya yung may malaking possibility na mag-emerge as a technology-driven stack. Isang bagay na kulang sa PSE, no? Kasi tayo we're a third world country na nagtatry pa lang mag-grow, no? Nagtatry maging isang progressive na bansa. Pero ang Pilipinas, no, we are not an innovator, especially on the technology sector. Di tayo gumagawa or nakakagawa ng innovative products. Pero ang pwede lang gawin ng Pilipinas is taga-benta, no? Taga-distribute ng innovation sa mga companies, enterprises, blah blah blah. And to do that, siyempre, kailangan mo ng backbone for scalability and distribution of those products, and that is data center. E sa nakikita ko, it seems si TEL yung talagang seryoso sa pagbibuild ng madaming data center. Contrary sa inakala ng iba na nung unang nag-IPO si Converge, sinasabi ng iba siya yung magiging parang magkakaroon ng closer to tech stack na i-offer eventually. Pero fast forward today, majority na nilang revenue and growth driver is fiber internet, no? So technically wala din siyang pinagkaiba sa mga telco and internet na companies tulad ng Globe tsaka TEL. Ngayon, it seems, based on my observation, mas nagiging technology-driven ngayon ang TEL compared kay Globe tsaka Converge. And ang basehan ko is yung kanilang binibuild syempre na data center. Na sa ngayon siya yung nauuna, di ba? Na based sa research na ginagawa ko sa different LLMs, AI, majority na nilang sinasabi is si TEL talaga yung may pinamalaking ngayon, no? Existing capacity. So based dito, nasa 38 megawatts. And syempre, tuloy-tuloy pa yung pagpaplano nila ng additional data centers moving forward. So sa ngayon meron na silang inoperate na 10 data center across the Philippines. And itong data center nila is kanila talaga, no? I believe nung previous year may usap-usapan na gusto niyang ibenta yung kalahati yata or less than half, no? At least para may control pa rin sila to a certain foreign investor. Then eventually, nagbago ata yung isip ng TEL. So sa ngayon, kanila pa rin 100% I believe yung kanilang mga data center. Meanwhile, ang Globe, ang ginagawa lang ng Globe is partnership or joint venture. And on that joint venture, meron lang siyang as of may pa 22 megawatt. Still less compared to TEL. And meanwhile, you have Converge. Approximately 10, no? Actually, parang less than 10 siguro. Ito pala makikita nyo kung sino yung ready for scalability in offering technology-driven solutions, no? Or innovative products. Si TEL talaga, diba? So, ito yung kanilang previous na press release, and ang goal nila is
Data center capacity up to 500 megawatts. So balak nilang pantayan yung Malaysia, na Malaysia is of course a more progressive country than the Philippines. Siguro yung ibang enterprise sa Singapore dito nagtatap sa Malaysia, no, kaya ganyan kalaki yung kanilang data center. So sabi ni Pangilinan, balak niya daw tapatan yan, no? So we'll see kung mangyayari, okay? So may paparating ulit sila na another one, no? General Trias naman this time. A capacity of up to 100 megawatt. So dodoblehin nila yung latest nilang Vitro Santa Rosa na i-believe. Ito yung pinakamalaki sa ngayon. So makikita nyo, very aggressive sila ngayon on their data center. Kasi dyan magde-determine ano-ano yung mga klase ng product na may offer mo, variety of innovative products and technological solutions. And syempre pag mas malaki, mas mabilis kang mag-scale, di ba? Ayan, to support the country's digital infrastructure and growing demand for enterprise, ICT and AI. May AI na rin to. Na eventually yung AI, no, madami siyang i-disrupt na business, I think. Kaya magiging importante rin yan at some point. So sa ngayon itong mga telco na to, syempre majority ng kanilang revenue is still related sa internet. Kasi dyan naman sila lahat nag-start, no. So yan yung ginagatasan nila ngayon for cash flows, and then slowly ginagawa nila is pinafund nila ng pinafund yung kanilang data center, no. So I think in the coming years yan yung maging labanan ng mga yan, pabilisan mag-expand sa data center kasi eventually yung telco na yan, or actually ngayon pa lang, no, saturated na siya masyado. So magkakaroon ka na dyan ng very minimal na growth. So sa ngayon ang nag-grow ng mabilis si Converge kasi nanggaling siya sa mababa, di ba? Ang tanong ngayon kay Converge is paano siya mag-i-scale from 40 billion in revenue papuntang ayan yung revenue nung dalawa, no, na 180, 216, ganon. Ngayon in terms of stock price performance, I believe pinakapahit yung kay Globe or hindi wala kay Tel. Kasi it seems nag-decline siya rito kasi ito yung ito yung na-phase out yung telephone industry, di ba? Palitan ng internet. Sa ngayon matumal yung kanyang stock price. Meanwhile you have Globe. So si Globe medyo tumumal din on previous years, and then pinamaganda ngayon ng price action si Converge kasi nga sa ngayon siya yung malinis or I should say malinis yung kanyang fundamentals compared sa dalawa, only because mas nagmumukhang malinis yung kanyang fundamentals kasi mas aggressive gumawa ng capex ang Globe tsaka Tel. Most especially Tel, no? I think si Tel yung may pinakamalaking kinakapex lagi. So in the short to medium term, mas maganda yung prospect ni Converge kasi nga nag-grow pa siya being the smaller business, no? Nakakuha pa siya ng market share sa fiber internet na business. Pero in the long term, mas optimistic ako sa dalawa, no? Globe tsaka Tel. Kasi ginagatasan nila yung kanilang telco business and internet business. Gumawa din sila ng kanilang fintech, no? Na eventually gagatasan din nila yan. So technically yung dalawa na yon, di ba? Mas may bala sila para mag-build ng mga data center. Okay. Pero in terms of enterprise revenues offering ICT solutions, things like that, if you look at their financial report, if I'm not mistaken, significantly mas maganda or mas malaki yung kay Tel compared kay Globe. And then si Converge, di ba? Despite ICT Solutions yung pangalan niya rito, actually siya yung may pinaka-list na contribution sa enterprise revenue or ICT revenues. So we'll see paano magde-develop yung
potential tech stack ng Pilipinas. Sa ngayon wala pa. And you need to watch out kasi yung mga tech stack na yan, sila yung nabibigyan ng premium growth, diba? Especially kapag nag-boom yung technology advancement ng Pilipinas, such that majority ng companies nag-adapt na sila into ICT solutions, no? And recently, ang may madaming insider buying dito is Tel, no? I believe last year ko ba ito napapansin. Itong si Pangilinan, namamakyaw, no? So maybe, naniniwala siya na mangyayari itong goal nila na to.